Ang unang tanong mo dyan eh. Ano? If you really are concerned about the people at hindi ka lang nagpapabida, hindi mo lang sinasayang yung oras, di ba pa kayo, sinasayang nyo yung oras ng tao, yun yung una nyong iisipin. Ano? Why will you be punished for something that occurs naturally? Yan! Ito yung argument niya. Okay? Why are you going to be punished wherein naturally lang daw? Kasi he was pertaining to anger. He was not pertaining to road rage. Ito, yung papel na nandyan, yan po yung draft nung bill na ipinasa ng mga tulfo. Yung ipinapasa, okay? Na gustong maging batas ng mga tulfo. Ano yun? Road rage. Anong ibig sabihin ng road rage? Tanungin ko kayo, sa mga may utak na hindi katulad ni Atty. Libayan, anong ibig sabihin ng road rage? Anger ba ibig sabihin nun? Kasi yun ang sinasabi niyang natural. Why would you make a law that is natural? Ano yun? Anger kasi yung sinasabi niya eh. That's natural daw. Correct! But, the tulfos are not pertaining to anger. They're pertaining to road rage. Road rage is different from anger. House. Ha? Bakit? Ang road rage kasi, may kasamang away yan ng dalawang tao, dalawang partido. Road rage nga. Pwede bang road rage? Akaaway mo sarili mo? Road rage ako. Nagro-road rage ako. Inaaway ko sarili ko. Ganon? Road rage ba yun? Hindi. Away, karsada yan. Ibig sabihin may kaaway. Kaya nga away eh. May kaaway. Iba ang away kalsada at yung galit ka lang. Kasi sinasabi niya, tinan mo, galit na galit pa siya. Tuloy. If you really are concerned about the people at hindi ka lang nagpapabida, hindi mo lang sinasayang yung oras, 5 pa kayo, sinasayang nyo yung oras ng tao, yun yung una nyong iisipin. Why will you be punished for something that occurs naturally? Kumbinsido siya. Naturally daw. Kasi nga, anong tinutukoy niya? Anger. Hindi natural ang road rage. House. Road rage is not natural. Saan ka pinanganak, Brad? Yung totoo, saan ka ba nag-aral? Atty. Libayan, saan ka nag-aral? Kailan pa nangyari na ang road rage ay natural? Ayoko na talaga magmura, pero pagka ito napapakinggan ko, napapaano talaga ako eh. Anong susunod? Antay-iyaklo? Na kapag umiyak ka, kulong ka? Ito pag nagalit ka, kulong ka? Yan! Kita nyo, bakit anger nagalit ka? Galit! Anger! Ang galit ba road rage? Paano naging anger? Nakikita nyo? Pag nagalit ka, kulong ka daw ba? Yun yung argumento niya. Yung ba sinasabi nung batas? Road rage yung sinasabi nung batas. May kaaway ka sa karsada. Sabi ni Rosette, are you sure abogado siya? Hindi ko rin sigurado eh. Nagduda talaga ako nung pinakinggan ko to. Hindi, di ba? Common sense naman, napakagrabe naman. Galit ba yung pinag-uusapan dyan? Ang pinag-uusapan dyan, away. Nag-aaway sa karsada. Na! Ayop! Na!
Oh my goodness, Tulfo family, what's wrong with you? Naksa, kumbinsido pa siya talaga eh. Why will you be punished for something that occurs naturally? Why would you be punished that And something... we all know na kapag... Naturally ba mag-road rage? Ano ba ito? Naturally ba yan? Nakakaiyak ka naman. Paano naging natural ang road rage? Punta ka sa kalsada, magagalit ka. Yan yung lahat. Natural to. Natural lang to. Natural to. Sabi ni Atty. Libayan, kaya hindi ako pwedeng makulong. Woo! Talaga nga naman, oh. Nasa kalsada ka, ang laki ng tsansa na magalit ka. Kasama rin dun sa kanta mamaya na i-review natin na kanta ng isang OPM band. Clue, Grabe. mga babae sila. Ito. Road rage. Ito yung mga klase ng road rage na pwede kang makulong, ha? Ito daw. Wildly gesturing at the other concerned party or any of her passengers. Anong wild gesturing? Ganyan? Yung dila-dila na ganon? Ano yun, pag nagpa-flash ng ganon? Anong wild gesturing? Hayop? Oh my God. Number 1 kasi, yung road rage, ito Section 3, definition of terms. The following terms, ito, papakita natin. Ayan, okay. Sabi dito, the actual mean the following. Road rage refer to the aggressive, hostile, or violent behavior in traffic or on the road by a motorist which may include the following. Ibig sabihin, isang motorista na magalit sa karsada at ito'y maging aggressive, hostile, or violent behavior while gesturing at the other concerned party or any of her passenger. Ano ibig sabihin ng wild? Sa madaling salita, wild gesture. Yung gumanyan. Alam niyo na ibig sabihin niya, di ko nagagawin. Di ba? Ang sinasabi niya, gumanyan? Anong pakita ng boobs? Wild? Alam mo yung attorney, meron na kasi sasabihin the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano laman ng puso, yun ang lumalabas sa bibig. Hindi yun ang ibig sabihin ng wild. Kasi sa'yo, pag sinabing wild, maglabas ng dede, wild na. Hindi yun ang wild, okay? Ang ibig sabihin niya, wild gesturing, gumanyan, o kung ano man. Alam naman natin, common sense ko ano ibig sabihin yun. Uso kasi yan, di ba? Pagka sa karsada, ngumangarat. Sinasabi ngayon dyan, magiging, pananagutin sa batas pag gumarat ka. Kasi nga, nagpo-provoke ka ng nakasulat na nga gesturing at other concerned party at any of her passengers. Kasi nga, ang iniiwasan dito, yung ma-provoke yung awayan sa kalsada. Okay? So, anong ibig sabihin? Hindi yan yung nagalit ka lang. Kasi when you say nagalit ka lang, hinaratan mo yung sarili mo. Hindi yun ang sinasabi ng batas na yan. Ang sinasabi ng batas na yan, pag nagalit ka at nagbigay ka ng ganon sa ibang tao. Bakit ko sinasabing yung kanyang argumento ay pang sarili? Ito sa number 2. Pakinggan nyo. Ito yung argumento niya sa number 2. Yes. Wild gesturing. Ang wild naman yung ginawa sa akin. Kulong yan. Yun, nakikita ko na sa comment section. Nakukuha nyo na kung ano yung kanta. Pag-isipan natin kung ano yung mangyayari doon.
sa kantang yun, ha? Ito, cursing or using bad language or any form of verbal insults. Mga kabatas natin, meron tayong freedom of expression. Freedom of speech and expression. The Supreme Court has ruled that cursing may be a form of expression. Eto, parang hindi na naman alam ni Atty. Libayan sinasabi niya. Siya na mismo nagsabi, the Supreme Court, said that cursing maybe is the word, as a form of expression. Pag sinabi kong, naman eh, that's an expression. Pero pag sinabi kong, unang ina mo, ikaw, ang ina mo, ayop ka, pwede ka nang pumasok sa ibang anggulo. Pwede ka nang pumasok sa defamation, o kaya pang-aalipusta sa kanyang dangal. Pwede na yun. Paano ko nalaman yan? Tinuro sa akin yan para maging careful ako sa mga cybercrime or mga cyber libel, defamation. Kasi nga, ang expression, freedom of expression, okay? Yung democracy mo, freedom of speech mo, kung sa'yo lang. Kung ikaw ay mag-express ka lang ng ganito, ito ang pananaw ko. Pero pag meron ka ng iniinsulto na tao na talagang minamaliit mo na, ginagawan mo na siya ng sobrang hindi maganda na tipong nagsisinungaling ka na, ay maaari ka ng kasuhan. Okay? Kaya nga, ang linaw, sinabi niya mismo, maybe, according to Supreme Court, hindi ako nagsabi ha, siya nagsabi, according to the Supreme Court, maybe is a form of expression. When you say maybe, tanungin kita, Atty. Libayan, sa'yo nang galing ha, hindi sa akin nang galing, maybe, ibig bang sabihin nun, pwedeng oo, pwedeng hindi? O lahat oo? Gets mo? Kaya nga maybe, maaari na expression lang. Pero maaari ding hindi. Kaya nga maybe. Ay nako. Likas na sa maraming Pilipino Ang magmura. ang mag-curse. Ang magmura. Sabi nga rin sa isang kanta, lahat ng tao'y nagmumura. Lahat ng tao'y namumroblema. Isipin mo, mag-curse ka lang. Kunwari, nagmamaneho ka, tapos nag-break, tapos gumanong ka, tapos putik. Sabi mo, yung mura ha, hindi yung putik na censored. Putik yan. Kulong. Mga kababayan, I present to you the lawyer Atty. Libayan. Ang interpretasyon niya dun sa cursing or using bad language or any form of verbal insult dito sa Section 3, number 3, ay number 2 pala. Ayan, ay pag Ang unang tanong mo dyan ako, nawala. Pag nagmura ka daw, maaari ka ng ikulong. Kaya nga ang linaw dito, road rage refer to aggressive hostile violent behavior, traffic on roads, motorists which may include the following. Ibig sabihin, meron kang kaaway. So pag nagmura ka sa sarili mo, sino magdedemanda sa'yo? Sarili mo? Tanga ka ba? Ano ba? Alam mo, hindi ko talaga magets paano naging abogado to. Isipin mo yung example niya. Pag bigla ka nagpreno, ay! Ay ang ina! Ay! O ang ina!
niya, ay, makukulong na ako. Kasi nagmura ako. Ganun ang ibig niyang, yun ang interpretasyon niya doon sa number 2. Pag nagmura na siya, makukulong na siya. Ang linaw dito eh, sinabi nga eh, road rage, may kaaway ka, ibig sabihin nun, pag may minura ka. Seryoso ba? Abogado ka ba talaga? At ang daming naniwala na mga kabobo. Yan, diyan ka magtataka, ang daming mga kabobog naniwala. O, sabi nila, kalokohan nga yung batas na yan. Pwede mo ba pag nagmura ka lang, makukulong ka na? Grabe yung fake news niya, grabe. Walang sinasabi yung batas na pag nagmura ka lang, makukulong ka na. Walang ganon. Ang sinasabi, pag may minura ka, road rage ka, may kaaway ka nga eh. Attorney Libayan, napakasimpleng tanong. Pag sinabi bang road rage, may kaaway ka o wala? Sige nga. Pag sinabi bang road rage, may kaaway ka o wala? Nagwala ka nga eh, may kaaway ka nga, may galit ka nga eh. Ibig sabihin, maaaring kaaway mo, isa, maaaring makaaway mo, marami. Nag-road rage ka, nagwala ka, nagalit ka nga, namimerwisyo ka na ng kapwa eh. Violent, kaya nga yan ang definition oh, ayan oh. Basahin yung definition, violent behavior in traffic. Nakakaperwisyo ka na ng tao. Nakakagulo ka na sa kalsada. Ibig sabihin may nadadali ng ibang kalayaan ng ibang tao. Ibig sabihin meron ka ng nadedehadong ibang partido, iba. Hindi yung ikaw road rage, nag-road rage ako mag-isa sa bahay. Nag-road rage ako sa sarili kong kotse. Ako lang mag-isa. Road rage ako. Teta, yun na lang simpleng tanong eh. Pwede ka ba mag-road rage nang mag-isa ka? Nag-road rage ako. Ano ginawa ko? Minura ko yung sarili ko eh. Nag-road rage ako mag-isa eh. Wild ka ako eh. Ninartan ko yung sarili ko eh. Di ka marunong magmaneho ha. Makukulog na ako. Bakit? Nag-road rage ako mag-isa. Ganun ba ibig sabihin nun? Abogado ka talaga niyan, ha? Ay, nakang naman. Ang ganon? Cursing or using bad language or any form of verbal insults. Mga kabatas natin, meron tayong freedom of expression. Freedom of speech and expression. The Supreme Court has ruled that cursing may be a form of expression. Likas na sa maraming Pilipino ang mag-curse. Ang magmura. Sabi nga rin sa isang kanta, lahat ng tao'y nagmumura. Lahat ng tao'y namumroblema. Isipin, no? Tuwa pa siya, lahat ng tao nagmumura. Lahat ng tao may problema. Alam mo, pag malungkot kayo, pakinggan nyo na lang yung kanta niya. Likas na sa maraming Pilipino ang mag-curse. Ang magmura. Sabi nga rin sa isang kanta, lahat ng tao'y nagmumura. Lahat ng tao'y namumroblema. Ay, grabe. Namumroblema. Isipin mo, mag-curse ka lang. Kunwari, nagmamaneho ka, tapos nag-break, tapos gumanong ka, tapos putik. Sabi mo, yung road rage sa kanya yun. Road rage siyang Brad.
Road rage na pala yung murahin mo yung sarili mo. Yun na interpretasyon mo. Namumum, yema. Yung mura ha, hindi yung putik na censored. Putik yan. Kulong. Kulong. Bad language. Ano ba ang bad language? Ay, eto, sige, pakinggan natin to si Kirob reporting. Tama naman yung sinabi na Tony Libayan dyan. Sige, ignore mo lang yung quote ko sa taas about Supreme Court ruling kahit may mo pa ay hindi considered oral defamation. Okay? Alam ko yan kasi dati ginagamit ko yan. Okay? Ginagamit ko yan kasi alam ko yan, nilabas yan ni Attorney Trixie. Okay? Pero kahit itanong mo yung ibang mga lawyer, depende yan sa sinabi mo pa. Hindi lang porket gamitin mo pa ulit-ulit. Sige, gamitin mo pa ulit-ulit. I challenge you. Eto sige, naniniwala ka dyan. Convince with all of your heart. Gawa ka ng video. Murahin mo ng paulit-ulit yung kaibigan mo. O kaaway mo na lang. Sige, kaaway mo. Murahin mo paulit-ulit Unang ina mo kang ano ka, ampo, ulit-ulit. Video mo lang. Sige na. Naniniwala ka, di ba? Na hindi kasalanan yan? Naniniwala kang it's ayaw ng Supreme Court yan? Sige, gawin mo. I challenge you. Ang tapang mo, di ba? Gawin mo gawin mo. Para maintindihan mo yung sinasabi ko sa'yo, kasi kahit ako, winarningan ako ng mga abogado. Before I speak dito, sinasabi nila sa akin, oo, sabi ng batas, hindi, sabi ng Supreme Court, meron ng ruling dyan. Pero depende yan sa pagkagamit mo. Depende yan sa sinong minura mo. Depende rin yan kung anong klase. Kasi tandaan mo, anong ibig sabihin ng defamation? Para sa kaalaman mo, defamation is false statement presented as fact that cause injury or damage to the character of the person. It's example. Basta yan, may example. Okay? So, ibig sabihin yan, maaari pa rin, depende yan sa pagkagamit mo. Kaya nga sabi ko sa'yo, I challenge you Kung naniniwala kang kumbinsido ka na sa pagmumura ng PI mo, ay wala kang nagagawang defamation, nagagawang kasalanan, sige, gawin mo. Sige lang. Yun lang sa akin. Pakigawa na, paulit-ulit. Murahin mo kaibigan mo. Naniniwala ka, di ba? Sige. Ipaglaban mo. Ayan, context ng video yung pinag-uusapan, don't generalize it. That's it. Kaya nga may batas na gustong ipasa, tandaan ninyo, ulitin ko ano ang role ng Supreme Court? If you know. Sige, pakisagot. Ano ang role ng Supreme Court? Sige, antayin ko. Antayin natin si Kirob. Anong role ng Supreme Court? Antayin natin si Kirob reporting. Tama, may argument siya. Sige, anong role ng Supreme Court? Antayin natin. Alam mo naman tayo. Very tayo accommodating tayo sa mga other side of the Antayin natin. Ang tagal sumagot. Google muna, Google. Roll! Anong rule? Ang layo naman ng rule sa roll. Roll! Hindi naman ako bulol. Roll. R-O-L-E. Ang tagal, grabe. Ay.
Ganito na lang. Anyway, wala namang interpretation of laws. Nakakuha siya ng ano. Ano ang role ng kamera? Anong role ng kamera o ng legislative branch? Anong role nila? Kung alam mo. Antayin natin siya. Amend laws, correct. So, if they would amend laws like this, at sinabi nilang cause cursing or using bad language sa road rage ay bawal, tanongin kita ngayon. Ano magiging desisyon ng Supreme Court kung sakasakali? Yan yung sinasabi ni Senator Tolentino na pwedeng mabago ang desisyon ng Supreme Court depende sa ia-amend ng Kamara o ng legislative. Sorry, not Kamara, legislative ng senators at ng Kamara. So kung anong i-amend o gawing batas ng Kamara ay magbabago na ngayon ang desisyon ng Supreme Court pagdating dyan. Gets mo? Hindi. So, now, hindi siya, masasabi mong hindi siya bawal. Okay, yan yung pinipilitan mo. Hindi siya bawal. Okay? Kaya nga, mag-aamin ka ng law o gagawa ka ng batas para ipagbawal. Yan yun. Ano yung ipagbawal na yun? Na magmura during road rage. Pinagpipilitan mo. Yan nga yung dinidispute na bill. Ang dinidispute ni bill ni Atty. Libayan ay mali. Ang interpretasyon niya niyang bill na yan, pag nagmura ka lang. Kaya nga niya sinasabi na pag nagmura ka, meron nga desisyon ng Supreme Court eh. Hindi nga yun ang sinasabi dyan eh. Ang sinasabi dyan, pag may minura ka. Iba yung pag nagmura ka at may minura ka. Naintindihan mo na o hindi pa rin? Grabe. Ulitin ko para mas maintindihan mo pa talaga. Okay? Aksi ako ng oras sa'yo ha. Kaya nga mali si Atty. Libayan dito kasi ang sinasabi niyang bawal, sinasabi niyang hindi bawal ang magmura ay yung hindi bawal magmura, hindi sa road rage. Kaya nga ito sinasabi dito, pag ginawa mo na sa road rage, dapat nang ipagbawal o bigyan na ng kaukulang parusa. Mali nga yung interpretasyon ni Libayan. Ano ang interpretasyon ni Libayan? Pag nagmura ka lang. Di ba? Halinaw na sinabi ni Libayan eh. Pag nagbigla kang break, bigla ka nagmura. O nyanya mo, ikukulong ka na. Hindi yun ang sinasabi ng batas na to. Yan ang problema sa'yo. Nakikinig ka kasi kay Libayan eh. Tanggalin mo muna yung utak mo doon kay Libayan. Ang sinasabi ni Libayan, magmura ka lang, bawal na. Ano sinasabi ng batas na to? Pag may kaaway ka, pag may minura ka. Anong hindi mo maintindihan doon? Anong hindi mo maintindihan nun? Pakisagot ako. Doon sa dalawang yun, ang laki ng pinagkaiba nun eh. Mga kabobo talaga. Sorry pero ay nako. Wala talaga kayong patutunguhan. Wrong Grahams? Pag wrong grammar ka, bad language. Ano ba ang bad language? Chinese. Kapag nag-Mandarin ka, nag-Hokkien ka, bad language yan. Pero sabi niya, or any form of verbal insults daw. So pag sinabi mo sa kanya, Sir, pangit mo. Kulong! Kulong!
Pangit mo. Walang kakwentang sa pagmamaneho. Kulong! Ito, yung paborito ni Raffy Tulfo. Inutil! Kulong! Tapos mga Tulfo pa nga, napakagaling magmura, di ba? Bakit hindi na lang yung pagmumura ay ipagbawal dyan sa hearing nyo? Formal yan. Tapos ipagbabawal nyo itong cursing na maybe a form of expression according to the Supreme Court sa kalsada. Nagbago na bigla. Sa kalsada na. Oh my goodness. Kanina, ang minumura lang niya yung sarili niya. Ngayon, nagbago na. This is crazy! Magmura ka lang! Grabe ka itong na. abogado na to. Ito pa! It gets crazier! Any physical attack at another or an attempt thereof. Kalatang hindi to nanood ng hearing . May explain ko sa inyo ha. So ang baan mo lang ng suntok, kulong! When in Kasi alam mo, ito ang problema pagka basta-basta ka lang humihirit nang hindi ka nanood ng hearing. Okay? Ang iniiwasan kasi, para lang sa kala mo, Atty. Libaya, minsan kasi panuurin mo ng buo. Kaya ka laging na-out of context, hindi ka kasi nanonood ng buo. Ang iniiwasan kasi dito, yung awayan sa kalsada na lumalala na. Okay? Yung lagi na lang ganyan, na merong nag-aaway tapos nagkakaareglohan. Tapos wala na. Ngayon, pag nagkaroon ng batas na ganito, which is ginagawa ng Kamara at ginagawa rin sa Senado, ngayon kahit mag-areglo pa sila, pwede silang idemanda pa rin. Ulitin natin. Daan-daanin natin para sa mga kabobo. Ang buong konteksto kasi nito na diniscuss natin nung isang araw. Okay? Ang buong konteksto nito, ang nangyayari lagi sa road rage, nag-aaway, nagmumurahan, makakagulo sa traffic, makakaistorbo ng mga pulis, tapos biglang magkikindata na lang. Okay na tayo, pre. Ayos na. Napagod na kami nag-aaway. Naubos na oras namin, ayos na kami, okay na. Nagkasundo. Yan ang sinusolusyonan, yan yung pinag-usapan sa Senado noon at sa Kamara. Pambihira kayo pagkatas nyo gumawa ng eksena, pagkatapos yung ngayon nagkasundo pala kayo. Yan ang sinasabi. Okay? Kaya nga, nag-usap-usap sila. Can we make another law? Can we amend the law? Okay? Para kahit magkasundo pa yan dalawang nag-away sa kalsada na yan, mananagot sila. Ito yung mga sagot na yon. Hindi kasi nila pinanood yung hearing. Diba? Yan ang problema kasi hindi ho kayo nanonood ng hearing tas hirit kayo ng hirit nang wala sa lugar, wala sa konteksto, mali-mali pa. Ngayon, kasi pag may ganito ng batas, ibig sabihin, magbabawal na yan. Pagbabawal na magmumurahan, magngangaratan, magbabiolent. Okay? Kahit pa magkasundo yung dalawang partido, ginawa nila yan. Didemanda sila ngayon ng gobyerno. Kasi lumabag sila sa batas na yan. Naintindihan nyo? O hindi pa rin? O ulit-ulitin ko pa rin? Ulitin natin. Huli na to. Pwede ba? 5:00 na ng umaga. Ulitin ko, ha? Ulitin natin, ha? Kasi nga, pag nag-aaway ang dalawang partido, nag-away sila, nagbangayan sila, nagganunan pa sila, nagpaluan pa ng kotse, naistorbo yung pulis, naistorbo, alam nyo ba na ilan na naistorbong presinto dyan?
At ilan ang nagambala sa trapiko dyan. Tapos after, alam nyo, inabot sila na umaga. Tapos biglang, okay na. Ayos na, wala nang problema. Pista kami. Nag-aya pa yung pulis ng magkape tayo. Ganon na naging problema. Kaya nga, sabi ng mga senador, at saka ng mga kongresista, anak ng weting, puro na lang ganito. Puro na lang kasunduan, puro na lang yan. Ang gawin natin, gawa tayo ng mas matindi pang batas para mas maiwasan at matakot ang tao na magwala at magalit sa kalsada. Sabi nga, deterrent para hindi na gawin. Ngayon, pag may ganyan ng batas, tanungin kita, magro-road rage ka pa? Magwawala ka pa sa kalsada? Mangangarat ka pa? Maggaganong ka pa? Hindi na. Bakit? Kahit magkasundo pa kayo, pag nagkasundo kayo, sasampahan ka pa rin ng kaso. Bakit? May batas na. Naintindihan nyo na? Hindi pa rin. Naintindihan na? Sige nga baka pakisabi nga ako kung naintindihan na para mag-move on na tayo. Pabayaan nyo na yung mga kabobo, wala tayong magagawa. Talagang ganun na ugali nila. Nagigits nyo? Yun ang sinasabi dito na hindi maintindihan ni Atty. Libayan kasi hinahanapan niya ng butas. Kasi nga, ang nagpasa nito, ng bill na ito, walang iba kundi si Erwin Tulfo, si Yap, yung asawa ni Tulfo, at saka yung anak ni Tulfo. Tanungin ko kayo, sige. Simple lang ito. Masosolve ba nito kahit papaano ang road rage? Makakatulong ba? Tanungin ko kayo. Kunwari, kayo, may ganito ng batas. Ay, bawal na pala ang magaganin yan, magaganon. Bawal na pala yung gumaganon-ganon. Bawal na pala yung mananakot ka. Bawal na pala yung magmura ka. Tanungin ko kayo, gagawin mo pa? Kahit magkakasundo kayo? Yeah? Kahit na hindi magkakasundo kayo, gagawin mo pa ba yon? Hindi na, di ba? Kasi yan ang problema sa Pilipinas. Alam nyo ba, eto para lang sa kaalaman nyo, alam nyo ba mga lengguwahe ng mga mayayaman? Suntukin mo na. Bakit? Penalty lang naman yan. Magkano lang naman yan? Di ka naman makukulong dyan na. Walang biro, hindi ako nagbibiro dito. Kasi may mga ganyan akong kaibigan Yung ugaling ganyan. Kaya nga, pansinin nyo, bakit sa Japan hindi nagsusuntukan, hindi nag-aawa? Tanong mga taga-Japan dito. Hoy, kayo mga taga-Japan, ba't di kayo nagsusuntukan? Ba't di kayo, nagsasapukan dyan? Dito kasi sa Pilipinas, yung mga mayayaman, may mga kaibigan akong ganyan na walang okay lang yan, sapakin mo na. Bakit? Pag sinapak mo, di, may pera ka naman, di ba? Di magbayad ka ng piyansa. Magkano lang naman yung piyansa pag sinapak mo? At least nakasapak ka. Hindi ako nagbibiro. May mga kaibigan akong ganyan. Ganyan ang isip nila. Sapakin mo. Basta wag mo lang papatayin. Sapakin mo lang. Kasi nga may pera sila. Ibig sabihin, they're not afraid of the law na sobrang baba pagdating sa Pilipinas. Ang batas sa atin, pinagtatawalan ng mga mayayaman Hindi ako nagbibiro. Ang mga batas sa atin, pinagtatawanan lang ng mga mayayaman niya. Ano ba naman yan? Sosyal lang pala. Diba? Walang biro. Hindi ako nagbibiro. May mga ganun talaga. Ganun na ugali. Ngayon, pagka nagkaganito na at mayroon ng mataas-taas na penalty, edi matatakot na sila.